all that you have done. This is only just begun. Hands up, hearts away. This is our moment. This is our praise. This is a celebration for all you've done for us. We're dancing in your freedom, shouting out the name of Jesus. You've been faithful through the years, never left us, always near. This is a celebration. Lift it up, lift it up. Celebration. Lift it up, lift it up. Every victory, every fight, you were with me every night. Through the waiting, through the fire, you were closer than I realized. Now I'm standing in your grace. Every step is full of faith. I got joy I can't explain. I will praise you all my days. Jesus, you've been Ayan, hello po. Welcome po sa ating mga viewers sa ating Facebook. Welcome po sa ating church live stream sa ating pong Sunday service. So ano po bang meron ngayon, JD? Siyempre, ito na yung last Sunday service natin for the year of 2025. Oh, Paz. 2025. Napakabilis ng panahon po kasi last Sunday service na for 2025 and next year ay 2026. Nakasabay din po natin ngayon after ng Sunday service ay Ang ating Christmas, party. Ayan. So sa mga kasama po natin sa church, sa ating mga official members, welcome na welcome po kayo mag-join sa ating Christmas party. And sa mga nasa online po, pwede nyo na pong i-share yung ating live stream ngayon kasi po, siyempre meron din tayong, kapag Sunday service, siyempre merong message, di ba? Meron tayong message. Yes, Kaya po, ano kailangan natin gawin po? Ayan, kaya patuloy tayo mag-SRCT. Share, react, comment, tag, and testify. Yung last Amen. Sunday Pwede nyo pong service. i-comment po yung inyong mga, i-mention po yung inyong mga kaibigan sa ating live stream para po mapanood nila yung message sa araw na ito, para po ma-bless sila ng Word of God. Eh syempre bago po bilang last Sunday service ng year to, ma-bless po sila ng salita ng Yes. Panginoon. Amen po ba, JD? Amen, Paz. So yun po, in-encourage po namin kayo na mag-focus po sa mga, lalo po sa mga nasa online, makapag-focus po tayo sa panonood po and pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. And syempre lalo sa message po ng Panginoon na ibibigay niya sa atin. Excited, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay excited na sa message ng Lord. Excited ka ba, JD? Siyempre ba? So, sino po ba yung mga kasama na natin Okay, sa welcome online po sa mga dyan? kasama natin kila Ate Marlene, kila Kuya Kenneth, sino ba si Kit? Ayan, welcome po. Ayan, welcome po. Patuloy po nating i-share yung ating live stream. So, malapit na pong mag-start ang ating Sunday service. Maiksi lang po yung ating Sunday service Ito na ngayon. yung And last kahit Sunday service maliit natin siya for or the maiksi year siya, of 2025, ay pa. sigurado i-bless po tayo ng word ni Lord sa araw na ito. So, medyo kakaiba lang yung ating setup ngayon kasi nasan po tayo ngayon. Tayo ay nasa open area, cover court. Ayan, cover court po ng Palapat, Hagunoy, Bulacan. Salamat po sa ating kapitan and sa court po na ito sa Barangay Palapat para na pinaunlakan po yung ating event sa araw na ito. Sige lamang po, Yun lang JD. po and stay tuned lang po sa mga kasama namin sa online. Karos po. I was lost, but now I'm found. You turned my whole life around. From the grave into the light, Jesus, you brought me back to life. Every chain is breaking free. Every promise can... Alright, isang magandang hapon po sa bawat isa. Batiin nga po natin yung katabi natin ng isang... Sige po, kalabitin natin yung ating kanan ng Blessed Christmas. Ayan. So yung kaliwa naman po natin, sabihin natin, Blessed New Year. Ayun, amen. Sige po, tayo po yung magsitayong lahat. At umpisahan po natin ang ating gawain syempre sa pasasalamat po sa ating Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. Amen po ba? Amen. So napakabilis po ng panahon from January, nasa last Sunday of the year na po tayo. Sino po dito, taas po ang kamay nang nakita niyo po yung katapatan po ng Lord sa inyong buhay throughout the year. Amen? Amen. So, kaya po awitin po natin yung awitin na to bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. Amen po ba? Amen. So tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa hapong ito, sa araw na ito, Lord God, na iyong
pinagkaloob mo sa amin, sa katapatan mo po, sa kabutihan mo po. Patuloy po naming aalalahanin kung gaano ka naging matapat, Lord God, sa kabuuan ng taon na ito, Lord God. And we are so blessed, Lord God, na kami po ay naririto sa harap ng iyong presensya, Lord God. Patuloy po namin itataas ang aming mga kamay sa iyo bilang pagsamba at aming papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon sa pamamagitan po ng awiting ito. Sadya kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya ipatuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng lintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan sa bawat isa sa amin. Sino po sa atin yung natatakot harapin yung 2026? Ayan,
di ba? Kasi alam natin yung mga nangyayari ngayon, napakahirap. Sinong kasi naalala nyo yung word natin for 2025, strong in 2025. Kasi naalala natin na may mga dadaan daw sa ating pagsubok. Ito yung word sa atin ni Lord nung January, nag-start yung taon natin. At sino sa inyo may pinagdaanan talagang matindi ngayong 2025? Amen. At di ba nakakakaba na parang ano pa yung mga paparating? Lalo na ngayon, end times na, nalalapit yung pagbabalik ng Panginoon. Ano pa kaya yung mga pwede nating maranasan para masubok yung pananampalataya, para maligtas yung mga tao? Pero gusto ko pong i-share yung devotion ko kanina na nagbigay sa akin ng pag-asa at nililid din po ako na ibahagi sa oras na to para magkaroon po tayo ng excitement imbes na takot sa mga mangyayari. So sabi po dito sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and of good courage. Do not fear, nor be dismayed at them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will never leave you, nor forsake you." Ayan, so sabi po sa umpisa, be strong and of good courage. Pakisabi nga po yan sa katabi, be strong and of good courage. Yan, maging malakas daw tayo, maging matatag daw po tayo, maging matapang daw po tayo. Amen? Amen. At alam niyo kung ano yung nakita ko dito, bakit tayo magiging matapang? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil kaya natin. Kasi sabi dun sa kasunod, "For the Lord your God, He is the one who goes with you." Amen. Kasi may kasama ka. Pakisabi sa katabi, kasi may kasama ka. Hindi ka nag-iisang haharapin ang 2026. Pakisabi sa kabila, hindi ka nag-iisang haharapin ang 2026. Amen? At yung Diyos na yun, sabi sa huli, He will never leave you nor forsake you. Buong 365 days, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Nakita ko siya sa song natin, Dakilang Katapatan. Sino ba sa inyo iniwan at pinabayaan nung 2025? Wala. Kaya walang nag-amen eh. Kasi wala. Amen? And nung 2024? And nung 2023? 22, 21? And nung 1970? Di ba parang kung meron mang nangiiwan tayo yun eh. Pero si Lord, amen, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. At makakaasa tayo na sa darating na taon, ganun pa rin ang gagawin niya. Bakit? Kasi siya lamang ang may dakilang katapatan sa lahat. Amen po. Kaya pwede po bang awitan natin ulit ang ating Panginoon ng may buong pananampalataya na ang ating 26 ay napakaganda dahil kasama natin ang ating tapat na Diyos. Amen po ba? Amen! Sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Thank you, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Dapat Let's kang worship the Lord. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man. Mundo'y Maaasahan kang magunaw man. lagi. Thank you, Lord. Maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo ay matibay na sandigan. Katapatan mo'y Amen. matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay Sa man ay bawat naroon. bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo lalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Minsan pa, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, O Oh Lord, we Diyos, honor sa you. habang
katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo'y alay sa Thank you, akin Lord. noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Minsan pa, dakila ka. Dakila ka. Yes, O Lord, dakila ka. Dakila ka. Oh, Diyos. Sige po, sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Personally, salamat o Diyos sa katapatan mo sa buhay namin. Salamat, Lord, na hindi ka nagbabago. Sige po, personally, pasalamatan natin si Lord sa buong 2025 na naging tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa, sa family natin, sa bansa natin. Salamat, Lord. Hindi mo kami pinagkulang. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa bawat bighati, sa bawat tagumpay, Lord. You didn't leave us, Lord. You didn't forsake us. Salamat, O Diyos. Hallelujah. And Lord, patuloy namin hinihingi ang presensya mo sa darating na taon, Panginoon. Ayaw namin na lakaran itong taon na ito, Panginoon, na hindi ka namin kasama. Kagaya ng sinabi ni Moses, Lord, we will never leave without your presence with us. And right now, we ask for your presence, Lord. Patuloy namin hinahanda yung puso namin sa iyong mga salita, Panginoon, na ito ay marinig namin, maisabuhay, makita sa buhay namin na ina-apply namin ito, Panginoon. At hindi lang kami yung maligtas, kundi ang mga taong nakapaligid sa amin, ang mga mahal namin sa buhay, O God. Salamat, Panginoon. Lord, saturate this place with your presence. Sa lahat ng nakaabot ng presensya mo sa lugar na ito, Panginoon, kausapin mo ang bawat isa, i-touch mo ng presence mo po ang bawat isa, ipakita mo ang pag-ibig mo, ang katapatan mo na available sa lahat ng nananampalataya at sumusunod sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, bago tayo umupo. Ayan, since this is our general service, yung iba sa inyo sa first service, yung iba sa second service, so ngayon lang tayo nagkita-kita ulit. So sige po, pwede po bang magkamayan muna ang bawat isa? Harap, likod, gilid, kaliwat, kanan. Pati yung children, kasama din natin. Hello sa inyo. At habang nagkakamayan tayo, we are glad sa mga nasa online na kayo po ay naging part ng ating general service and / Christmas party mamaya. So please stay tuned po. Merry Christmas and Happy New Year po sa bawat isa. Meron po tayong Christmas Eve service next Wednesday. New Year. Ay, sorry, New Year's Eve. Sorry. Ayan, New Year's Eve service sa Wednesday po. Pero ito ay part ng Christmas this December. Ayun. Okay. Ayan, so bago po tayo umupo, pwede po bang pakipunan yung mga nasa harapan? Kasi yung iba ay baka nag-iimpake pa ng kanilang mga gifts or food, kaya siguro late sila. So, sige po, hindi po ako magsisimula hanggat may bakanteng seats sa unahan. Again, inuulit ko, hindi po ako magsisimula hanggat may bakanteng seats sa unahan. Para hindi po kayong ma-disturb mamaya kapag dumating po yung mga tao. Done for us. We're dancing in your freedom, shouting out the name of Jesus. You've been faithful through the years, never left us, Ayan. always near. Again, hindi ako magsisimula hanggat may bakanteng seat. So, meron pa ditong tatlo, meron pa ditong tatlo, dalawa, may isa pa po dito. Every victory, every fight, you were with me every night through the waiting.
through the fire. You were closer than I realized. Now I'm standing in your grace. Every step is full of faith. I got joy. Yung mga nasa likod, kung wala tayong ginagawa, upo na lang din tayo para medyo mahirap sa akin magturo kasi nasa labas ako. Kikita ko yung mga sasakyan nagdadaan. Ang hirap po, no? Ang hirap. So, lesson natin yung mga gumagalaw. Okay lang po ba yun? Bawasan po natin yung mga gumagalaw. Meron po pong 3 dito. Ayan. Okay po. May 2 pa dito may mga hindi sumunod. May 3 pa po dito. This is our praise. This is a celebration. Sige na, pakipuno. Pakipuno po. We're dancing in your freedom, shouting out the name of Jesus. You've been faithful through the years, never left us, always near. This is a celebration. Lift it up, lift it up. Dito, meron ba? 3. 3 pa po dito. Sino yung 3 dyan? Dito po. Ayan, disiplinado tayo, no? Kahit nasa labas tayo ng church. Hindi lang dapat sa loob. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo lahat ay manalangin bago tayo pumunta sa mensahe. Hallelujah. Father God, we continue to honor and glorify you, Lord God. Salamat, Lord, that you are a God of order, Panginoon, at kalooban mo, Panginoon, na maging order, magkaroon ng order dito kahit nasa labas po kami ng church, Panginoon. And we continue to honor you, Holy Spirit, O God, that yung fruits mo, Panginoon, yung gifts mo, Panginoon, ay patuloy na mahayag, Lord, sa kalagitnaan ng aming gawain, Lord, hanggang sa matapos yung araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at maranasan ng bawat isa yung pag-ibig mo, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa fellowship, Panginoon. At ngayon po sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Lord, dinadalangin namin na maging bukas ang aming puso't isipan, Panginoon. Hindi kami magpadala sa distractions, sa paligid, sa anumang mga nararamdaman namin in the name of Jesus, Panginoon. Pero makita namin yung pag-ibig mo through your word, O Lord. Hallelujah. Hindi lang para sa amin, pero maging sa mga taong pagtapos ng araw na ito, Panginoon, maging daluyan po kami, Lord, na kung sino ka, maging reflection kami, Lord God, sa pagtapos ng gawain na ito, pagbalik namin sa kanya-kanyang pamilya, sa pagbalik namin sa kanya-kanyang trabaho at kaaral in the name of Jesus. Salamat po for your word. We honor your word. Lord, we exalt your word in our midst, Lord. Patuloy na magpakilala ka po, Jesus Christ, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, anong series na po tayo ulit? The Last Days in Christmas. Sa lahat ng di nakakaalam, pakisabi sa katabi, The Last Days in Christmas. Ayan. So, nakapaloob siya sa Christmas. Hindi off, The Last Days in Christmas. So, ibig sabihin, natutunan natin na yung second coming ay nakapaloob sa story ng first coming. Ayan. So ngayon, basahin ko po yung objective natin. Makita ang mga karapatan ng isang kinsman redeemer. Narinig nyo na ba yung salitang kinsman redeemer? Sino nakarinig na? Taas nga po kamay. Wala pa. Ayan. Okay, so first time. Wow! Praise the Lord. Papalit pala ng damit. Ayan. Okay, number 2. Ayan. Kung makita kung paano naging ganito si Jesus sa atin sa first coming at second coming. At number 3, mapahalagahan ang katubusan ng Panginoong Jesus sa atin. So para sa introduction, para mas maintindihan natin, ang title pala niya ay Live Redeemed in 2026. Ano daw po? Ano daw po? Live? Ano yung redeemed? Ano po? Ayan. Sino nagbabasa ng messages? You can redeem your points.
May ganun ba kayo nababasa? Redeem, ayan. Okay, sino na lang yung na-try ng magsanla? Kasi kailangan. Ano yung sinanla nyo? Alahas. Ano pa? Ha? Ano po? Cellphone. Nasasanla pala yung cellphone. Dito po, ano yung mga nasanla nyo? Bahay. Talaga? Po. Ano po? Titulo. Okay. Sa mga bata, experience nyo na ba magsanla? Hindi pa nila alam, no? Mga magulang nila. Sanla. Bakit ba tayo nagsasanla? Kailangan ng pera. Kasi may kailangan tayo. Tama po ba? So, sinasanla natin yung mga mahalaga sa atin. At alam nyo po ba na sa mensahe natin ngayon, pag-usapang sanla din yung ating topic. Pero ang key verse po natin ay connected sa message natin nung nakaraan. Sino nakakaalala sa mensahe nung nakaraang Sunday? Uy, 7 days pa lang ang lumipas. Sino yung babaeng pinag-usapan natin last Sunday? Sino po? Si Jael last week pa yun. last week. Ayan. Siya po ay tita ni Ezra. Si Ruth. Ano natutunan natin kay Ruth? Ano siya ni Jesus? Ayan, Lola. Kanununuan po ni Jesus. Di ba? Natutunan natin. So ngayon, si Ruth pa rin yung topic natin. Hiniwalay ko to kasi masyadong mahaba yung message. So, meron tayong verse na pag-uusapan. May mga nagdala ba ng Bible? Pwede pong pakilabas ang Bible. Naku, pag nagpa-bring me mamaya, tapos wala kayong Bible, paano na yan? Okay, labas po natin yung ating mga Bible. Kung nakabuklat na po, kasi wala tayong PowerPoint kaya kailangan natin ng reference. Makikita po natin ito sa Ruth 4:14. Ano daw po? Ayan. Sino nakabuklat na? Taas kamay. Okay, praise the Lord. Ate V, salamat sa pagsagot. Dito po may nakabuklat na, mga Bibles. Taas nga po kamay. Nakabuklat na. Pakisabi sa katabi. Hawakan mo sa balikat yung katabi. Kahit Christmas party, gawain pa rin ito. Kailangan dadala tayong Bible. Amen po. Sino nagdala ng pagkain? Sino nagdalang exchange gift? Diba? Meron lahat pero yung Bible, wala. Wag ganon ha, next year wag ganon. Pakisabi sa katabi, next year wag ganon. Okay, so basahin natin Ruth 4:14. Lahat tayong magbasa, kung ano man versions ng ating mga Bible. Then the woman said to Naomi, "Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may his name become famous in Israel." Ayan, inuulit ko, "Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today." Sabi po sa Tagalog, pinagpala ka kasi blessed is the Lord. Pinagpala ang Diyos dahil hindi kanya iniwan ng walang redeemer. 'Di ba? Andun yung word na redeemer. Iba kasing salin sa Tagalog, 'di ba? Kamag-anak, 'di ba? Yung ibang salin. Kaya kinuha ko yung English. So ano po ba yung redeemer? Yung redeemer po ay goel sa Hebrew. Goel. Ano daw po yung Hebrew word ng redeemer? Goel. Mamaya magpapa-quiz ako kung sino yung may tamang sagot. May raffle entry. Joke lang. Ano daw po? Goel. Ano daw po? Yung hindi nagsasalita, hindi kasali sa raffle mamaya. Spelling, G-O-E-L. Ayan. Goel. Okay, so ano po yung isang goel? Ito po ay isang kinsman redeemer. Sa Hebrew po, sa Israelites, nung araw, hindi po sila basta-basta pumipili ng manunubos. Kailangan kamag-anak. Kamag-anak. Sabi dito, isa po siyang malapit na kamag-anak. Sino magkakamag-anak na nandito? Ayan. So ikaw, pwede kang maging kinsman redeemer.
kapag may mga sinanla yung mga kamag-anak natin. Ganon siya sa Israelites. Sabi dito, meron siyang karapatan at responsibilidad na pumasok sa eksena kapag nadadaan sa trouble yung kanyang mga kamag-anak. Ayan. So tingnan po natin, ano po ba yung rights and responsibilities ng isang goel o redeemer? Ulit, ano po yung rights and responsibilities? Sabay-sabay, rights and responsibilities. Ayan, meron po ditong tatlong karapatan at responsibility ng isang goel or redeemer. Number 1, redeem lost land. Ano daw po? Ayan, redeem lost land. Kapag daw po ang isang kapamilya, for example, si Tatay Toto, kapag daw po si JD, nandiyan ba si JD? Kapag si JD ay naghirap, nawala ng trabaho kasi nagsugal. Joke lang. Hindi ginagawa ni JD yun. So ano nangyari sa kanya? Kailangan niyang ibenta yung kanilang ari-arian. So anong mangyayari? Si Tatay Toto, kaya niyang bilhin yung kanilang lupa para mabalik sa kanilang angkan. Ganon yung kinsman redeemer. Nakuha po natin, mababasa natin yung sa Leviticus 28:25. Di ko na babasahin, pero yun yung reference. Ano daw po ulit yung number 1? Uy, tulungan niyo ako Tulungan niyo po ako at napakahirap magturo. Ano po yung number 1? Lahat po magsalita. Yung hindi magsasalita, hindi kasali sa raffle mamaya. Number 1, ano daw po? Ayan, yan yung rights and responsibility ng goel or redeemer. Number 2, redeem from slavery. Redeem from slavery. Ano daw? Ayan, thank you po sa mga tumutugon. So, ito naman, for example, dito tayo, sinong magkakamag-anak? For example, si Angeline. Ayan, siya po ay kailangan, wala siyang pera, so binenta niya yung sarili niya para maging alipin. Sample lang naman, syempre hindi gagawin ni Angeline yon. So binenta niya yung sarili niya bilang isang alipin. So anong gagawin ni Marlon? Dahil siya ay isang relative. Pwede siyang maging kinsman redeemer ni Angeline. Bibilhin niya ulit si Angeline para lumaya si Angeline. Nakuha po natin, masarap bang may kinsman redeemer nung time ng Israel? Nung Old Testament. Makikita natin yung reference niya, Leviticus 25:47-49. Leviticus 25:47-49. At meron pang isa. Ano ulit yung number 1? Hindi na nagsalita yung iba. Ano ulit yung number 1? Ano yung number 2? Redeem from slavery. Ito na yung number 3, redeem from injustice. Ano daw po? Redeem from injustice. Injustice. So sa Tagalog, pwede nating tubusin kapag dumaan sa, ano ba injustice sa Tagalog? Hindi makatarungan sitwasyon, di ba? Tama po. Kunwari, pinatay. Sino? Sino ba yung kamag-anak siya? Sino gusto niyo example? Si Rio daw. Si Rio daw. Kunwari, pinatay si Rio. O, sinong kamag-anak natin? Sino gusto niyong kinsman redeemer ni Rio? Si Tito Jimmy daw. Pamangkin, no? Pamangkin. Alam niyo ba, may karapatan ang kinsman redeemer na ipaghiganti si Rio. Ganun po ang kinsman redeemer. Pwede niyang patayin yung pumatay kay Rio. Kaya nga merong refuge Kung mababasa nyo sa Old Testament, pwedeng tumakas yung mga nakapatay. Pero malaking topic yon. Pero ang point nito, pwedeng magbigay ng hustisya yung isang kinsman redeemer kapag naagrabyado yung kanilang kamag-anak. Makikita natin yung reference niya, Numbers 35:19. Masarap po bang may kinsman redeemer? Amen. Masarap po. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo po ako kung bakit. Ayan. Alam niyo po kasi lahat po tayo ay nakasanla. Sa totoo lang. Dahil sa kasalanan po natin, lahat tayo ay nakasanla sa kaaway. Kailangan may tumubos sa atin.
At sino yung tutubos sa atin? Sino yung kinsman redeemer natin? Si Jesus Christ. Dumating siya nung first coming. Kaya po tayo may Christmas. Kaya tayo may mga ganitong okasyon. Kaya tayo may mga ganitong party to celebrate that once, 2,000 years ago, may pinanganak na Diyos para maging kinsman redeemer nating lahat. Amen? Pwede ba tayo mag-thank you, Jesus? Thank you, Lord. So number 1, ano ulit yung 3 points natin? Redeem, lost land. Ano yung nawala sa atin dahil sa kasalanan natin? Alam niyo yung tao, si Adan at Eva, paano ba tayo nilikha ni Lord? Si Adan at Eva, nilagay tayo sa hardin ng Eden. Binigay sa atin ang isang perpektong buhay na hindi namamatay. Binigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pero dahil sa kasalanan, nawala yun sa atin. Tama po? Nasanla. Nasa kaaway. Yung dapat para sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Yung buhay na ganap at kasiyasiya, dapat para sa'yo yun. Pakisabi sa katabi, alam mo ba, kapatid, yung buhay na ganap at kasiyasiya, dapat para sa'yo yun. Yung buhay na walang hanggan, sa kabila naman, dapat para sa'yo yun. Yung hardin ng Eden, dapat para sa atin yun. Pero dahil nasanla siya, hindi siya natin nararanasan. Pero anong ginawa ng ating kinsman redeemer? Tinubos. Tinubos tayo. Tinubos yung land na yun para maibalik sa atin. Parang di kayo masaya sa sinabi ko. Sabi sa John 3:16. Sige nga, tulungan niyo ako mag-recite, children. Alam niyo ba yung John 3:16? Can you help me recite? Okay, lahat tayo lahat ng nakaka-memorize. 1, 2, 3. For God, the world that He gave His only... English pala, o Tagalog. Sige, kahit anong salin. Go. Upang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala tayong case sa buhay na walang hanggan. Wala tayong karapatang pumunta sa langit. Wala tayong karapatan sa buhay na ganap at kasiyasiya. Wala tayong karapatan sa hardin ng Eden. Pero dahil kay Jesus Christ, naibalik sa atin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung palakpak naman na dahil hindi ko sinabi, pero dahil thankful ka, dahil pwede mo yung maranasan dahil sa Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Number 1 pa lang yun. Ano yung number 2? Redeem from slavery. Tayong lahat ay nakasanla din sa kaaway dahil sa kasalanan. Lahat tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya nga ang hirap umalis. Sino sa inyo kumakanta, gusto kong bumait? Pero di ko magawa. 'Di ba? Ulit-ulit na lang. Sino sa inyo may mga bisyo, ang hirap alisan. May mga masasamang ugali, ang hirap baguhin. 'Di ba po? Alipin tayo ng kasalanan. Sino hanggang ngayon hindi ka pa rin makapaghayo, hindi ka pa rin maging leader, hindi mo pa rin magawa yung mga pinapagawa ni Lord sa'yo. Alipin tayo ng kasalanan. Kaya ang hirap umalis, alam mo kung bakit? Nakakita ka na ba ng cellphone na lumabas sa pawn shop? Nakakita ka na ba ng alahas o relo na lumabas mag-isa sa pawn shop? Hindi pa. Paano siya nakakalabas sa pawn shop? Kailangan may mag-claim. Kailangan may tumubos. At yun yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Tinubos niya tayo sa isang buhay ng pagiging alipin. Amen? Dahil sa Kanya, pwede tayong makaranas ng kalayaan sa kasalanan. Amen? Sino ang very proud to say, Pass M, isa ako dyan? Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hindi yung palakpak na. Sabi ni Pass M. Pero thank you, Lord, na pinalaya tayo. Palakpak ng pinalaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Pakisabi sa katabi, kung di mo pa nararanasan yon,
Isuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Tamang-tama, magbabagong taon na. 'Di ba? Isang bagong buhay ang naghihintay sa atin. Amen po? So, yun yung purpose kung bakit nandito si Jesus sa first coming. Pero again, ano yung title natin? The Last Days in Christmas. Iko-connect natin siya ngayon sa second coming. Alam niyo ba na hindi pa natatapos ang role ni Jesus Christ bilang kinsman redeemer? Meron pa siyang gagawin sa atin. Sino excited? Ano yung gagawin niya? Ano ulit yung number 1? Redeem lost land. Ayan. Jesus as our Redeemer in the second coming, ibabalik sa atin ni Lord yung bagong langit at bagong lupa sa pagbabalik niya. Amen. Sino gusto makapag-gathering ng church ng isang service nang hindi na kailangan mag-rent? Hindi na kailangan maghagilap ng lupa para lang makasamba ng sama-sama. Sino gusto hindi na kailangan mag-rent ng church para lang makasamba tayo? Amen. Pagdating ni Lord, worship all you want. 24 hours, 7 days a week, sama-sama tayong mag-worship lagi. Di ba po? Sino gusto nun? Hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo na kailangan sumakit ang mga kung ano-anong sumasakit. Amen. Sumakit ang ulo, sumakit ang buson, buwan-buwan. Ano ba yung mga babae? Di ba po? Wala nang ganon sa second coming. Sa pagbabalik ni Jesus Christ. Basahin ko lang, Revelations 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Yay! Sino gusto nun? Pakisabi sa katabi, kaya dapat nagpapatuloy tayo. Amen. Hindi pwedeng first coming lang. Sayang naman. Kung gusto mo naman first coming, pwede rin. Ikaw na lang. 'Di ba? Sino gusto hanggang second coming, maranasan natin yung blessing ng pagiging kinsman redeemer ni Jesus Christ. Amen. Meron pang pangalawa, redeem from injustice. Ito wala siya sa first coming. Kaya ngayon, nakakaranas pa rin tayo ng unfair ang buhay. Sino nakakaranas niyan? Ang unfair. Nasasabi mo yan, ang unfair ng life, ang unfair sa trabaho, ang unfair sa school, ang unfair sa bahay. 'Di ba po? Kasi hindi pa ginagawa ni Jesus itong redeeming from injustice. Kailan niya ba ito gagawin? Sa pagbabalik niya. Basahin ko lang, Revelations 19:15. Sabi dito, Revelations 19:15, sa mga nagtitake down notes, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay tatagain niya. Sino gustong mataga? Pakisabi sa katabi, ikaw na lang. Ako, ayokong mataga. 'Di ba? Sabi niya, tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paaagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, sa lahat ng nakakaranas ng unfairness sa buhay, ipagtatanggol ka ni Lord sa pagbabalik niya. Hindi mo kailangan maghiganti. Sabi sa katabi, hindi mo kailangan maghiganti. Kaya nga di ba sabi sa Bible, do not take revenge. I will repay. Sabi ng Panginoon. Sa pagbabalik niya, lahat ng nag-take advantage sa'yo, lahat ng nanakit sa'yo, lahat po ng yan ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga sa time na to, dapat naaawa tayo sa kanila eh. Kasi, anong mas gusto mo? Ikaw susuntok o si Lord? Mas nakakaano, di ba? Pag si Lord yung nagtanggol sa atin. Kaya dapat maawa tayo sa kanila. Kasi mahirap pag ang Diyos ang gumante para sa'yo. Di ba po? Amen?
Ayan. So yan po, natutunan natin yung rights and responsibilities. Number 1, of a Goel Redeemer. Number 2, Jesus as our Redeemer in the first coming. And number 3, Jesus as our Redeemer in the second coming. So paano natin to i-apply? Sino gustong mag-application na tayo para makapaglaro ka na? Excited na maglaro? Ayan. Paano natin to i-apply? Live Redeemed. Yung title natin. Ano daw po yung title? Ayan. Mabuhay bilang mga tinubos. Amen po. Paano mabuhay bilang tinubos? Number 1, live as heirs. Live as heirs. Ano daw po yung number 1? Ano ibig sabihin nun? Mabuhay bilang isang tagapagmana. Amen. Nakakapanood po ba kayo ng palabas na nung una, ang tagapagmana ay yung panganay. Kaso, nagloko yung panganay, napunta kay bunso yung mana. Wala. Pero alam niyo yung sinasabi ko. May kausap po ba ako? Amen. Pwede siyang mawala. Yung mana natin. Ano yung mana natin? Ano yung ulit naghihintay sa atin? Ano yung very excited kayong maranasan? Buhay na walang hanggan, buhay sa langit, new heaven and new earth. Kaya dapat pinag-iingatan natin yung mana natin. Amen po. Pakisabi sa katabi, hindi lang pera ang pinag-iingatan. Merong mas mahalaga sa pera. Yung mana natin kay Lord. Amen. Sabi sa Filipos 2:12, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi niyo kong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kung hindi higit ngayon na ako hindi niyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ano daw po na may? Pakitanong nga po yung katabi, nanginginig ka ba kapag nagkakasala ka sa takot? O wala na lang sa atin kung magkasala tayo? 'Di ba? Pakisabi sa katabi, hindi ganon yung live redeemed. Pag sinabing live redeemed, binabantayan mo maigi. Sino po sa inyo kapag bago umalis ng bahay ngayon nakalak ba yung pinto? Nakatabi ba yung mga pera? Yung ano ba nakatago? Di ba? Yung kaba ng bayan naisingit pa Yung kaban ba ng bayan naisole. Joke lang. Ganun ba tayo paghawakan yung mga mana nating literal? Sino sa inyo bago umalis ng bahay? Yung cellphone ko, nasaan yung cellphone ko? Di ba? Pag mga ganyang bagay, alagang-alaga natin, Dapat ganun din yung ating kaligtasan. Amen. Sige nga, bigyan niyo ako example. Paano po alagaan ang kaligtasan? Huwag magkasala. Ano po ba yon? Paano magkasala? Sige nga po, tingnan ko, nakikinig tayo. Gumawa ng kabutihan. Paano huwag magkasala? Importante yung kasalanan kasi yun ang nagdadala sa atin sa kamatayan. Sige po. Bigyan niyo ako example. Ano po? Pagsunod sa mga kautusan. Bigyan niyo po ako ng example ng kautusan. Magbalasi, tama. Pakitanong nga yung katabi. Ilan ang score natin this year sa balasik? Sino nagse-7 devotion? Praise God. Hindi nag-amen yung katabi mo. Pakisabi sa kanya, uy, live redeemed na tayo next year, Sino naniniwalang nakakatulong ang pagbabasa ng Bible para maalagaan ang ating kaligtasan? Amen.
Hindi yan utos lang sa church for the sake may maipasa tayo. Pero yan po ay nakakatulong para maingatan ang ating kaligtasan. Amen. Okay, tingnan naman natin yung attendance. Sino dito kompleto every Sunday nasa church? Amen. Pakisabi sa katabi. Tingnan mo kay katabi ko nag-amen. Ulitin ko yung tanong ko. Sino kompleto nasa church every Sunday? O, nakita mo yung hindi nagsalita. Pakisabi sa kanya, live redeemed tayo sa 2026. Aalagaan natin yung kaligtasan natin. Amen? Alam ko naman nagigets nyo yung point ko. Amen. I pray na maisabuhay natin to. Alagaan mo yung kaligtasan. Nasa yun na. Alam mo yun? Minsan yun nasa yun na, tapos nakawala pa. Masakit yun. Amen? Amen po. Ano ulit yung number 1? Live as? O, diba? Live redeem nga. Number 1, nakalimutan agad. Ano daw po? Live as? Heirs. Isa kang tagapagmana. Inuulit natin, isa kang tagapagmana. Pakititigan sa mata yung katabi. Baka hindi niya alam. Isa kang tagapagmana. Oo. Pakisabi, hindi nyo tinignan yung katabi nyo. Ano mas masarap? Mana o manalo ng bigas? Hindi ka man manalo sa raffle mamaya, may mana ka naman kay Lord. Kaya lang, live redeemed. Amen. Number 2, ano yung number 2 natin? Live free. Live free. Mamuhay ka bilang isang malaya. Pinalaya ka na, huwag mo nang balikan. Amen po ba? Sabi sa Romans 6:18, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Ayan. Okay. Tayo daw po ay mamuhay ng nakalaya. Sino po nag-encounter dito? Taas nga po kamay. Sino nakaranas ng deliverance? Sino sumuka? Amen. Pakisabi sa katabi, wag mo nang kainin yung sinuka mo na. Dinura mo naman ulit. Amen. Wag na nating balikan. Tama ba? Nasaktan ka na, magpapasakit ka na naman. Ano ba bunga nung kasalanan mo? Anong bunga? Nahirapan ka. Tama po ba? Nalayo ka kay Lord. Ano pa po? Ano pa po nangyari sa'yo? Nawalan ka ng trabaho. Nawala sa'yo yung ministry mo. Lahat nawala sa'yo. Ngayon, nabalik na sa'yo. Babalik ka na naman ba doon? Hindi na. Amen po? Pero kung nandun tayo sa stage na, wala pang nababalik sa akin. Kasi nabalik ako sa kasalanan. Praise the Lord. Kasi may gantong message. Amen? Para maibalik sa atin yung nawala sa atin. Habang may pagkakataon pa. Amen po? Amen. And number 3. Teka lang. Ayan. So, meron lang akong point na dinagdag dito. Don't look down on people. Bago yung number 3, don't look down on people na nakastuck pa din. Ito lang gusto ko idagdag kasi bilang mga Christians, may tendency tayo na maging mapagmata sa mga tao na nakastuck sa kasalanan. Tama po ba yun? O wala na, hindi na ako pinakinggan. Sino nakikinig pa? Magsabi nga po ng amen. Amen. Ano daw sinabi ko? Yes. Amen. Pag meron mga tao na nasa kasalanan pa din, wag natin silang, buti nga sa'yo. Ikaw kasi, may kasalanan, kung ba't ka nandyan eh. Ba't ka kasi nadapa? Kasi ikaw balik ka ng balik dyan eh. Wag tayong ganun. Kasi tayo rin naman eh. Dumaan ka rin sa time na nakabalik ka rin, and ayaw mo rin ng hinuhusgahan. Amen po. So, turo natin sa kanila si Jesus Christ.
Alam mo, nanggaling din ako dyan, pero nakalaya ako. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Hindi niya tinignan yung past ko, binalik niya ulit ako. Kung, alam niyo, nawala ako, pero binalik niya ulit ako. Makakabalik ka rin, kasi ginawa niya yun sa akin eh. Amen? Sino gusto maging ganun sa kapwa niya? Amen. And number 3, live beyond revenge. Ayan. Baka meron po ditong revenge story ang buhay. Meron po ba sa atin? Gustong maghigante. So wag tayong maghigante. Hayaan natin si Lord ang maghigante para sa atin. So na-mention ko na to kanina, kaya hindi ko na siya masyadong babasahin. So ito na po yung last as our conclusion. Uy, conclusion na. Yes! Ngumiti na sila. Conclusion na. And why we have a kinsman redeemer in Jesus. Alam niyo po ba, ang pagiging kinsman redeemer, hindi siya basta-basta na parang, sino ba yung may example natin kanina? Si Tatay Toto, si Tito Jimmy, sino pa yung isa na pinili kong kinsman redeemer sa examples ko? Si Marlon. Kung ayaw nila, hindi sila magiging kinsman redeemer. Hindi yun sa pilitan. Uy, kailangan kinsman redeemer ka kasi nakasanla yung lupa natin. Kasi alipin ako, sabi ni Angeline, kailangan kinsman redeemer kita. Hindi. May choice sila. Kung gusto nila maging kinsman redeemer o hindi, may choice sila. Ganon din si Jesus Christ. May choice din siya. Pwede niyang hindi tayo i-redeem sa mga kasalanan natin. Pwedeng hindi niya ganapan yung pagiging kinsman redeemer. Pero alam niyo po, lahat ng requirement na kay Jesus Christ. Meron kasing 3 requirement para maging isang kinsman redeemer. Una, kailangan siya daw po ay isang malapit na kamag-anak. Di ba? Kailangan malapit na kamag-anak. Ano daw po yung requirement number 1 para maging kinsman redeemer? Anong ginawa ni Jesus Christ? Siya ay Diyos. Ano tayo? Ano po tayo? Hayop? Hindi nyo na ako pinapansin. Ayan, yung mga sasagot lang, tatandaan ko yung mga sasagot kasi yun yung isasali ko sa raffle mamaya. Yung hindi sasagot, hindi kasali sa raffle. Okay, ano daw tayo? Napakadali naman ng tanong ko. Ano daw tayo? Tao. Si Lord? Diyos. So anong ginawa niya? Hindi tayo malapit na magkamag-anak. Malayo. Hindi magkamag-anak. So anong ginawa ng Diyos? Naging tao siya. Para lang maging relative natin. Para lang matubos tayo. Nakita niyo po, yung kapanganakan ni Jesus is not just a simple Jesus na naging tao, pero meron pala, kasi gusto niyang maging kinsman redeemer sa atin. Na hindi niya pwedeng gawin kung mananatili siyang Diyos. Kaya siya naging tao. Kaya siya pinanganak bilang tao. Naranasan niya lahat ng naranasan ng isang tao. Bakit? Para matubos niya tayo. Amen? Yung tiniis niya sa cross, yung latigo sa likod niya, yung koronang tinik, yung gutom, yung uhaw, yung pagod, yung hindi nagpapahinga, lahat ng yun dinaanan niya. Bakit? Kasi gusto niya tayong tubusin. Amen? Yan yung number 1. Kailangan close relative ka. Pangalawa, dapat may kakayanan ka. Yung mga kinsman redeemer dapat mayaman. Dapat kaya nilang bumili ng lote, kaya nilang bilhin yung mga alipin, kaya nilang maghigante nang hindi sila nababalikan. Dapat mayaman sila. At ganoon din si Jesus Christ. Bakit? Siya lang yung may kakayanang tumubos sa tao. Bakit? Siya lang yung banal. Kahit magbigay ka ng 5 million kay Satanas, hindi tayo matutubos. 10 million, trillion, zillion, hindi tayo kayang tubusin. Ano yung kayang tumubos sa atin? Banal na dugo. At si Jesus yung may currency nun. Dahil siya ay namuhay ng banal. For 33 and a half years, He lived a holy life. Amen? Sa Hebrews 9:22, sinabi yun, if there is no blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi may isang mamamatay, may isang magsasacrifice. At ginawa yun ni Jesus Christ para sa atin. Amen. I pray makatch natin tong message na to. Alam niyo yun, more than the gifts, more than the fellowship, more than
kung ano man yung gagawin natin mamaya, makita natin at hindi natin ma-take for granted yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Amen. He is more than enough. Makuha mo man lahat ng raffle mamaya, ikaw na. Pero iba pa rin yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Yung buhay na redeemed. Amen. And number 3, kailangan willing. Kailangan gusto niya. Si Jesus Christ, ginusto niya. Kahit mahirap para sa Kanya, ginusto niya. Meron ba namang may gustong ipako? Meron bang may gustong latiguhin? Meron bang may gustong duraan? Alam niyo, tuwing nanonood ako ng Passion, actually, ito yung unang pumasok sa isip ko. Nung first time kong napanood yung Passion of the Christ, hindi pa ako Christian noon. Pinanood lang sa akin ni Pastor King. Ate, tingnan mo nga kasi nag-e-edit siya ng video clip. Alam mo yung unang tumakbo sa isip ko, Diyos siya, pwedeng hindi niya yan daanan. Pwede niyang sa isang pitik lang, alisin lahat ng sundalo. Pwede niyang hindi akuin tong koronang tinik na to. Pwede niyang itapon. Gagawa na lang ako ng bagong tao. Bakit ko to kailangan pagdaanan? Pero ano yung number 3? He is willing. He is willing. Pinili niya, ginusto niya. Kahit mahirap, kahit masakit. Ito po napakaganda ng verse sa John 10:18. Walang nag-aalis nito sa akin kung hindi kusa kong binibigay. Alam niyo, may napakinggan akong preaching, sabi doon, walang pumatay kay Jesus. Diba? For all we know, pinatay siya ng Romans. Pinatay siya ng Pharisees. Sino pa yung mga alam niyong pumatay? Sadducees, ni Caiaphas, na mga Hudyo. Pero kung titignan mo tong verse na to, ano yung sinasabi niya? Walang pumatay dahil inalay niya yung buhay niya ng kusa para sa atin. Inoffer niya ng kusa. Sabi niya dito, may kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Tinanggap niya yung utos na ibigay ang buhay niya. Para saan? Para sa atin. Amen. So ngayon darating na 2026. Actually, wag na nating hintayin. Yung iba sasabihin eh. Next year na ako magbabago. Next year na ako mag-New Year's resolution. Kasi ano ba ngayon? 28, 29, 30, 31. Meron pa akong 3 days para uminom. Meron pa akong 3 days para magura. Meron pa akong 3 days para maging tamad. Huwag maghayo, tumunganga. Bakit hihintayin mo pa yun? Pwede naman ngayon na. Amen? Naibigay natin yung buhay natin kung paanong binigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen po. Kaya sige po, sa oras na to, tayong lahat ay tumayo. Sige po, pwede po tayong humingi ng tawad kung naranasan natin yung katubusan ni Lord, pero sorry Lord kasi hindi ako nabubuhay ng redeemed. Pabalik-balik ako sa kasalanan. Let's be transparent sa harapan ng Panginoon. Dahil sabi nga natin, yun lang honest ang nakakalaya. Lord, patawarin niyo po kung balik-balik ako sa kasalanan. Patawarin niyo po ko kung balik-balik ako sa pagsunod sa sarili ko kesa sa'yo. Patawarin niyo po ko kung nawala sa akin yung buhay na binigay mo. Kung nalayo ako sa'yo, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako nakagawa ako ng mga kasalanan, hindi nakalulugod sa'yo. Patawarin niyo po ako sa mga pagkukulang ko. And thank you, Jesus, na binigay mo yung buhay mo para maging kinsman redeemer, para maging manunubos, para matubos ako sa pagkakasanla, sa kasalanan, sa kamatayan. Sa oras pong ito, binibigay ko sa'yo ang aking buhay. Hindi ko kayang tubusin ang sarili ko.
Pero salamat na binigay mo ang sarili mo para matubos ako. Sige po, make it personal. Open your heart to Jesus. I surrender my life to you. Sige, kausapin mo siya. Lord, sinusuko ko yung buhay ko sa'yo. Kung sinuko mo na, isuko mo lang ng paulit-ulit. Because sabi naman sa Bible, we die daily. We deny ourselves daily. Humingi ka ng power kung gusto mo. Lord, empower mo po ako to live redeemed. Empower mo po ako to live free. Empower mo po ako to live as heirs. Empower mo po ako para mag-guard ko yung mana na binigay mo sa akin. Empower mo po ako para hindi ako maghigante. Empower mo po ako para mahintay ko yung muli mong pagbabalik. At maranasan ko yung mga hindi ko pa nararanasan na gagawin mo sa second coming. Empower me, Lord. Hallelujah. Kung kayo po yung gumawa ng panalangin yon, pwede nyo pong itaas yung kamay nyo at ipapanalangin ko po kayo. Thank you, Lord, for the opportunity na binibigay mo ngayon. Alam ko po walang aksidente na gantong oras yung gawain namin, na nandito po kami sa labas. Hindi po aksidente na nandito ang buhay ng bawat isa, physical man at online. Dahil, Lord, you want to redeem them. And Lord, I pray for that redemption to take place right now, oh God. Wherever they are. Nasan man sila, Panginoon. I-touch mo po sila, Lord. Dito man sa court, yung nakakarinig man ng tinig ko, sa mga nasa online man, sa mga bahay-bahay. Lord, i-touch mo po ang bawat isa. Ipakita nyo po yung dakilang pag-ibig nyo, Panginoong Jesus. And empower them through the power of the cross, O Lord, through the great exchange, Panginoon, na maranasan ng bawat isa yung kapangyarihan mo to stay redeemed, to live redeemed in the name of Jesus. I speak freedom sa lahat ng alipin sa kasalanan sa oras na to. I destroy the yoke of bondage right now in the name of Jesus. Anumang spirit, Lord, a spirit of bondage, Lord God, anumang umaalipin sa bawat isa, anumang rejection, depression, I release them right now in the name of Jesus. I rebuke the spirit of fear in the name of Jesus. Hallelujah. I rebuke the spirit of infirmity right now. Anumang sakit at karamdaman, I speak healing right now in the name of Jesus. Hallelujah. I speak freedom from sin in the name of Jesus. And I speak the spirit to live righteously in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, fill them, Holy Spirit, sa oras na to. Fill them with your power. Fill them with your fire, Lord, wherever they are. In the name of Jesus. In the name of Jesus, fill them, Lord God, with boldness, Lord, para maihayag ang iyong mabuting balita na maging testimony sila sa labas, Panginoon. Hallelujah, na maging daluyan ng kapangyarihan mo ang buhay ng bawat isa na patotoo ng isang buhay na binago mo, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. I pray yung mga nag-commit, Lord, na this time, Lord, ibibigay na nila yung life nila sa'yo, magbabalasik na sila, magiging consistent, magiging committed na sila. I empower them, oh God, para magawa nila ito, Panginoon. Lagi nilang makita yung katapatan mo sa buhay nila in the name of Jesus. Hallelujah, na yun yung magmo-motivate sa kanila para magpatuloy, oh God, kasi you are always faithful, O Lord. You are always faithful. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I also pray, Lord, na magkaroon, through their testimonies, Lord, ay magkaroon ng reconciliation sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi magtagumpay ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa darating na taon. In the name of Jesus, ang plano mo lamang ang siyang mangyari sa buhay ng bawat isa sa darating na taon, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord. And I pray, Lord, patuloy nilang makita that you have more in store
for them than this year. Yung mga naranasan nilang great things ngayong taon na to, ay hihigitan mo pa next year, oh God. Hallelujah. Dahil ikaw ay Diyos ng mga himala, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Lord, na nagmamahal. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon. Ikaw ang aming Ama, Panginoon. Hallelujah. Salamat. We give you all the glory and honor and praises. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So bago tayo matapos, aawit po tayo ng isang awitin. Ang title po niya ay My Redeemer Lives. Sino nakakaalam nun? Amen. Ayan, sabi daw po ng ating Redeemer ay buhay. Amen po. Amen. Naniniwala ba kayong kasama natin ang Redeemer natin ngayon? Amen. So patuloy po natin siyang purihin. Praise the Lord. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood has His come. blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. Thank you, Lord. My shame is taken away. My pain is healed in His My name. pain is in His name. I believe. I believe. I believe. I raise the banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sige po, lahat tayo yung My mawit. Redeemer lives. Amen. My Thank you, Redeemer Jesus. lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Give up for the last time. Let's My praise the Lord. Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Salamat, Lord, na may pag-asa kami dahil nabubuhay ka. Hindi ka na natili sa kamatayan. Thank you, Jesus, and you will come back for us. Thank you, Lord. Hallelujah. May the Lord God, sige po, taas po natin ang ating kamay for our benediction. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Ayan, sa mga nasa online, see you po sa ating New Year's Eve this coming Wednesday, 4 p.m. 4 p.m. po. Again, ano daw po yung meron gawain sa Wednesday? New Year's Eve. Anong oras daw po? 4 p.m. Ayan, sige po. I was lost, but now I'm found. You turned my whole life around. From the grave into the light, Jesus, you brought me back to life. Every chain is breaking free. Every promise came through for me. Look at all that you have done. This is only just begun. Hands up, hearts away. This is our moment. This is our praise. This is a celebration for all you've done for us. We're dancing in your freedom, shouting out the name of Jesus. You've been faithful through the years, never left us, always near. This a celebration. Lift it up, lift it up.
victory. Every fight, you were with me. Every night, through the waiting, through the fire, you were closer than I realized. Now I'm standing in your grace. Every step is full of